Ang kasaysayan ng industriya ng mabilisang pagkain o fast food chain sa Pilipinas ay hindi magiging buo kung hindi babanggitin ang pangalan ng isang sikat na kainan na naging bahagi na ng kulturang Pilipino. Ang Tropical Hut ay kilala bilang isa sa mga pinakaunang local fast food chain na nagbigay ng kasiyahan sa panlasa ng mga Pilipino bago pa man sumikat ang iba pang malalaking kumpanya. Marami nagtatanong kung paano nagsimula ang sikat na tatak na ito at paano itong minahal ng Pilipino. Nagsimula ang lahat noong taong 1962 nang itatag ang isang simpleng grocery store at sari-sari store na pagmamayari ng pamilyang Azcona. Sa loob mismo ng supermarket na ito, nagpasya mga may-ari na maglagay ng isang maliit na coffee shop na naghahanda ng mabilisang pagkain para sa mga namimili. Ang maliit na kapihan na ito naging daan upang ipakilala ang kilalang tanyag na produkto na tinawag na Tropical Hut Burger. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga customers na tumatangkilik sa kanilang burger, opisyal na naging isang korporasyon ng kumpanya noong Pebrero 26, 1965 sa ilalim ng pangalang Tropical Hut Food Market Incorporated. Ang unang establishmento nito ay matatagpuan sa Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon, kung saan naging mabilis ang paglago ng kanilang operasyon. Ang paraan ng pagsisimula nito ay nagpakita ng inobasyon sa larangan ng pagnenegosyo dahil pinagsama nila ang konsepto ng pamimili ng mga pangailangan sa bahay at ang mabilisang pagkain sa isang lugar lamang. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng malaking pagbabago sa istruktura ng pamamahala at pagmamayari ng kumpanya. Ang anak ng pamilyang Azcona na si Cesar Azcona ay kinasal kay Vivian Key, na anak naman ni Mariano Key na siyang kilalang tagapagtatag ng Mercury Drug. Nang magpasya ang pamilya Azcona na lumipat at manirahan sa bansang Australia, ipinagbili nila ang buong karapatan ng Tropical Hut sa Mercury Group of Companies Incorporated. Dahil dito, ang pamilyang Key na pinamumunuan ng pamilya ni Mariano Key ang naging opisyal at permanenteng may-ari ng fast food chain. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit mapapansin ng mga mamamayan na madalas na magkatabi o magkasama sa isang gusali ang mga sangay ng Mercury Drug at ng nasabing burger joint sa iba't ibang dako ng Metro Manila. Ang pamamahala ng pamilyang Key ang nagpatakbo sa negosyo sa loob ng maraming dekada. Sikat na sikat ang Tropical Hut noong dekada 70 at 80 dahil sila ang itinuturing na orihinal na burger joint ng bansa bago pa man pumasok ang mga kakompetensyang tulad ng Jollibee noong 1978 at McDonald's noong 1981. Nagustuhan ng publiko ang kanilang malalaking burger na gawa sa purong baka, partikular ang kanilang tanyag na Runner Burger at Classic Hamburger. Bukod sa masarap na burger, naging kilala rin sila sa paghahain ng mga ibang lutong bahay na putahe tulad ng manok, spaghetti, macaroni salad at ang kanilang pamosong clubhouse sandwich. Ang kanilang mga establishmento ay madalas na may kasamang sariling supermarket kaya naging paboritong pasyalan nito ng mga pamilyang Pilipino tuwing katapusan ng linggo. Ang kakaibang lasa ng kanilang pagkain at ang pagiging maaga sa merkado ang nagdala sa kanila sa tugatog ng tagumpay. Sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi nawala ng mga kontrobersya at isyu ng kumpanya sa takbo ng kanilang kasaysayan. Isa sa mga pangunahing usapin na madalas mabanggit ng mga eksperto sa ekonomiya ay ang kanilang hindi sabay na pagbabago sa presyo ng mga bilihin kumpara sa kanilang mga katunggali. Nagkaroon din ng mga isyu ukol sa kakulangan ng modernisasyon ng kanilang mga pasilidad at kagamitan na naging dahilan upang magreklamo ang ilang mamimili ukol sa mabagal na serbisyo. Ayon sa mga pagsuri sa pamamahala ng kumpanya, pinili ng pangasiwaan na panatilihing simple at maliit ang operasyon na naging hadlang sa malawakang pagunlad at pagkuha ng mga bagong prangkisa. Ang mga ganitong desisyon ng pananalapi at pamamahala ay nagdulot ng unti-unting pagkawala ng interes ng mga Pilipino at ng bagong henerasyon. Isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng kanilang mga sangay ay ang paggiba ng tanyag na Tropical Hut branch na matatagpuan noon sa panulukan ng EDSA Ortigas Avenue. Noong huling bahagi ng dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90, ang sangay na ito ay isa sa mga pinakamatao at pinakasikat na lokasyon dahil ito ay nagsisilbing terminal din ng mga pampublikong sasakyan. Subalit ang pagunlad ng infrastruktura sa Metro Manila tulad ng pagpapatayo ng Ortigas Flyover at ang linya ng Metro Rail Transit o MRT ay nagbago sa itsura ng lugar. Ang lupa kung saan nakatayo ang kainan ay bahagi ng isang malaking proyekto para sa Sky City Tower, isang planong napakataas na gusali na sisimulan sana ng mga namumuhunan. Dahil dito, giniba ang nasabing sangay upang simulan ng paghuhukay. Ngunit ang proyekto ay hindi natapos at naiwan ang isang malaking butas sa tabi ng gusali ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Ang malaking butas na ito ay naging isang kilalang palatandaan sa Ortigas na nagpapaalala sa nawalang sikat na sangay ng burger joint.
Ang biglang paglaos ng tropical hot ay hindi nangyari sa loob ng isang gabi, kundi ito'y bunga ng ilang dekadang kawalan ng inobasyon at agresibong marketing, habang ang mga kalabang kumpanya ay gumagastos ng milyong-milyong piso para sa mga patalastas sa telebisyon, radyo at mga sikat na endorser. Ang pamilyang Key ay nanatiling tahimik at hindi nagbago sa kanilang mga lumang pamamaraan ng pagbebenta. Nabigo ang kainan na baguhin ang disenyo ng kanilang mga tindahan na naiwan sa estilo noong dekada 80 at hindi naging kaakit-akit sa mga kabataan. Ang pagpasok ng mga dambuhalang dayuhang tatak at ang mabilis na paglawak ng mga lokal na prangkisa ay tuloy ang nagpako sa kumpanya sa gilid ng industriya. Ang kanilang pag-asa sa lumang gawi at ang kakulangan sa pakikipaglaban sa digital na panahon na naging sanhin ang kanilang pagkalubog sa kamalayan ng publiko. Marami ang nag-aakala na tuluyan ang nagsara ang kainan, ngunit ang katotohanan ay meron pa rin silang mga sangay na bukas hanggang sa kasalukuyan. Noong buwan ng Hunyo 2022, nagkaroon ng isang hindi inaasahang pangyari na mag-post sa social media platform na Twitter ang isang stock analyst na si John Paul Tanyag. Ipinakita niyang larawan ng isang halos walang lamang sangay ng tropical hot sa Escolta, Maynila, kung saan siya lamang ang tanging customer. Ang simpleng post na ito ay mabilis na nag-viral sa internet at pumukaw sa damdamin ng libo-libong Pilipino na nakaramdam ng matinding nostalgia. Ang pangyaring ito ay nagdulot ng biglaang pagdagsa ng mga tao sa iba't ibang natitirang sangay ng kainan, na nagresulta sa mahabang pila at mabilis na pagkaubos ng kanilang mga supply ng pagkain. Ang viral trend na ito ang muling nagpatunay na buhay pa rin ang tatak at may puwang pa rin ito sa puso ng mga mamamayan. Sa kasalukuyang merkado ng Pilipinas ngayong taong 2026, ang tropical hot ay nagpapatakbo ng humigit kumulang 22 tindahan sa buong isla ng Luzon, kung saan 18 sa mga ito ay matatagpuan sa loob ng Metro Manila. Ang ilan sa kanilang mga kilalang sangay matatagpuan sa monumento sa Caloocan, Cubao sa Quezon City at sa Evergotesco, Commonwealth. Ang kalagayan nito sa merkado ay maaari nang ituring na isang niche market o isang partikular na grupo ng mga tapat na mamimili na naghahanap ng tradisyonal na lasa at kakaibang karanasan. Upang makasabay sa modernong panahon, nagsimula na rin silang gumamit ng mga online delivery platform upang maabot ang mga customer na nasa kanika ng mga tahanan. Bagamat hindi na sila ang nangunguna sa listahan ng mga pinakamalalaking fast food chain, ang kanilang pananatili sa negosyo ay patuloy ng katatagan ng kanilang produkto. Ang kasaysayan ng kumpanyang ito ay nagbibigay ng isang mahalagang aral sa mundo ng kalakalan at pagnenegosyo sa Pilipinas. Ipinapakita nito ang kalidad ng produkto ay sapat upang mapanatili ang katapatan ng mga lumang customers sa loob ng mahigit 50 taon. Gayunpaman, ipinapakita rin ito ang kakulangan sa mga pag-angkop sa mga makabagong teknolohiya at pamamaraan ng marketing ay maaaring magdulot ng unti-unting pagkaantala sa paglugo ng isang malaking negosyo. Ang kwento ng kanilang pagsisimula sa isang simpleng grocery store hanggang sa pagiging isang pambansang tatak sa ilalim ng Mercury Group ay isang makulay na kabanata ng kulturang Pilipino. Ang kanilang kakayahang makaligtas sa kabila ng matinding kompetisyon ay isang kahangahangang katangian ng lokal na industriya. Magsisilbing gabay ang karanasan ng tropical hot para sa mga bagong negosyante na nagnanais pumasok sa larangan ng paghahanda ng pagkain. Ang pagpapanatili ng orihinal na lasa ng kanilang hamburger ay kanilang pinakamalakas na sandata na patuloy na dinarayo ng mga tao. Ang mga alaala ng nakaraan tulad ng sikat na sangay sa Ortigas at ang muling pagkabuhay nito sa tulong ng internet noong 2022 ay nagpapatunay na ang pagkaing Pilipino ay may malalim na ugnayan sa kasaysayan ng bansa. Sa pagpapatuloy ng kanilang operasyon sa kasalukuyang panahon, umaasa ang marami na mananatili ang tatak na ito upang matikman pa ng mga susunod na henerasyon ang lasa na minahal ng kanilang mga magulang. Ang pananatili ng kanilang mga bukas na sangay ay isang patunay na ang kalidad ay hindi naluluma sa paglipas ng mga taon.